gusto ko pong i-acknowledge yung ilan sa mga bumuo sa stage play. Of course, nandito po ang mga taga-Bentria Production, boys. Thank you so much. Lagi ko sila nandun. First time ko mag-play, then yung memorization na yun po, doon lang po ako nakatutok sa ngayon. Then yung magiging atake na lang din po is different character naman po kami. Sa movie po kasi sobrang limit lang yung galaw. Dito po kasi kailangan namin i-maximize yung stage and yung buong stage po and space. Then yun po, sobrang, saka yung voice, pati po yung voice po siguro, yun. Sa akin po, kasi talagang ibang John Mark po yung mapapanood nyo dito sa stage na to eh. Ibang John Mark na sexy-sexy sa movie, iba naman sa stage. Yung adjustment ko po dito, yun, sobrang mga lines namin, talagang tatatak sa inyo. Paano kayo maaakit sa akin? Kailangan ko kayo ma-entertain talaga. So, gusto ko, kapag nanood po kayo talaga, gusto ko nasa pinaka-challenge sa akin yung lahat ng mga mata nyo nasa akin lang po talaga. Gusto ko kasi gusto ko pag napanood nyo ako, yung pag-uwi nyo sa bahay, may gagawin kayo. Yun. Some people don't know this about me, but I finished my bachelor's in theater arts. Wow. So, dun po ako na-discover sa mga play. So, ang difference para sa akin, mas tahanan ko kasi yung entablado, yung live shows. Mas nakakagalaw ako, mas nakakapag-experiment ako sa character ko. Kaya, siguro para sa akin lang, mas exciting siyang gawin. Para sa akin. Ang pinaka-challenge sa aming apat is how to make the character very different from the style of our acting. Kasi pare-parehas po kaming si Dante. Ngayon, parang magiging boring naman siya kung bawat set pare-parehas lang kami ng ibibigay. Siguro ang magiging challenge namin, paano atake ni Paolo yung Dante na character niya, paano ako magiging si Dante, paano si Juan Calma, paano si John Marcia. Yun yung magiging challenge namin. Since ikaw lang yung kaya sa artista sa stage, kailangan mo maghanap ng ways para hindi magkaroon ng dead air. Kasi syempre, isa't kalahating oras tatakbo yung play. So, importante, lalo na mag-isa ka sa stage, every emotion, every nuance, dapat may pakita mo, may express mo ng maayos sa audience. And siguro yun yung pinaka-challenge is how to make it not boring for an hour and 30 minutes. How to play it in a way na captivating panoorin. How do you play it in a way na magugustuhan ng mga audience, kumbaga. So ano meron dito sa isang palabas na ito? Lagi kasi may dalawang objective ang palabas. Yun nga, panlabas, panloob. Kadalasan nating nakikita yung panlabas. Yung pag-uwi natin, yun yung nag-iiwan sa isip natin. Ang ganda ng bakbakan doon, nakakaiyak, etc. Ang hindi natin napapansin, yung panloob na layunin. Ano yung panloob na layunin nung pinanood natin? Ibig sabihin, ano meron, ano yung kakaiba doon? Sana yun yung lagi yung titingnan sa pelikula o play na napapanood nyo, kahit anong visual arts. So dito, ang panloob na objective ay yung kakaiba siya kasi nag-iisa lang, nag-iisang karakter. No? So,
I don't know kung may napanood na kayong one character play. Ako meron, pero kasi in the forms of monologue usually. So ito kasi narrative. So alam nung ibang manunulat na medyo challenging magsulat ng narrative tapos one character. Marami na, 2 characters, 3 characters. But of course, yung pagiging one character nito, hindi literal, metaphor. So ibig sabihin, may second character kasi, which is yung kausap niya sa cellphone na hindi nakikita. So tipong ganun. So yes. So yun. So mag-iwan siya ng maraming lessons kasi naganap ito noong 2007, kasagsagan ng Friendster. Sinubukan natin ilapat sa panahon ngayon, hindi uubra. Kasi malaki yung significance ng Friendster doon sa story. But then at the same time, napapanood siya because of yung mental issues, di ba? The main character kasi is a sexy actor who happens to be merong quite disorder. Kasi in life naman, di ba, tabu pag-usapan ng sex, di ba? Pero, suriin natin sarili natin, it's either hyposexual disorder or hypersexual disorder tayo. Minsan capable tayo of doing sexual things na hindi natin alam, hindi pala normal sa iba. So, kinikater niya yung story nito. Plus, mag-iiwan kasi ito ng psychological na question sa lahat ng audience pagkatapos nyong mapanood. So, may iwan sa audience na yung katanungan, sino ang nanloko, sino ang naloko, sino ang nang-isa, sino ang nakaisa. So to top it all, ang pinaka-moral lesson ng story is, do not trust too much. Because Dante is my old friend and he requested me na gagawa ng ganitong play. So, okay naman, medyo less budget din at saka at the same time, maganda naman yung storya. Sana nga matulungan sa media na ma-disseminate ito kasi magandang istorya. Marami ngayong stage play na pinapalabas. So parang concert lang ito na kailangan may mga sponsors ka, then you have to sell, magbebenta ka ng mga tickets. Unlike sa sinihan, hindi mo pa ma-project kung panoorin ba or hindi. So, with that, kaya na-challenge din ako na i-produce itong play. Gusto nyo rin makita sa sariling mata nyo yun. Kasi alam nyo sa pelikula, may take 2 di ba? Dito wala. So, ngayon, feeling ko talaga, ang daming mga live shows, no? Theater, musical, ang daming naka-line up, ang daming nagpa-pop up sa internet. Kasi eto, hindi napapirate. Kung ano gusto ni Direk na ilabas namin, kung ano gusto ni Direk na gawin namin sa entablado, buong puso namin gagawin yun para sa script. Ano po yung pwede natin ipakita, yung magpapakita natin dyan. Laban naman po ako. Sa akin po kung ang ipapakita, lahat po. Lahat po mapapanood nyo. So, yung ano kasi nito, pinanggalingan, is, syempre as a sexy actor, that time, naka-receive ako ng call from Indecent proposal. Yes, no? Indecent proposal. Tapos sinakyan ko yun, no? Sinakyan ko. Tapos hindi ko na malaya, nung in-end ko na yung call, sabi ko more than 1 hour yung conversation, Pero hindi ako na-bore, walang dull moment. Tapos, sinubukan ko i-recall, sinulat ko lahat. So, kaya ang daling niyang na-translate into play. Kasi, matter of recalling, ni-recall ko lahat. Pati yung naging presyuhan namin, ganyan. So, kaya 8,000 piso. Sa akin po, yung 8,000, parang kulang. Pesos or dollars? Ano bang pera ng mga taga Dubai? Palak yan talaga. Dirhams. 8,000. Ha? 8,000. 8,000? Pwede na. Ay, ayun. Bahala na kayo pag napanood nyo, alin doon ng true story, alin doon ng fiction. 50% fiction, 50%
non-fiction. Yung ending, yun lang yung pinaka naiba doon. Pero it's for you to see, para it's for you to find out. It's very erotic. Yes, very erotic. Very erotic. Gaano kayo kahanda na dito sa stage play na 8,000 piso? Kami po handang-handa na kasi lagi po kami nagre-rehearsal. Talagang gusto namin masiyahan kayo. Talagang uuwi po kayo ng masaya. Talagang pinaghahandaan po namin to. Handang-handa na talaga. Handang-handa na po. Sobrang handa na po ako. Pinaplanking lang po yung details para po mas maganda po may palabas. Parang di po ako handa sa papakita ni Marsha. Yun lang po. August po kami, August 21, 22, Friday, Saturday, Sunday. Black Theater ng CCP. Okay, CCP Black Theater. Tigda dalawang shows eh. So, baka ang una pong mag-perform, baka po si Paolo tsaka si John Mark. Since sila naman kasi yung unang na-cast. Sa lahat na nandito ngayon, mga press at sa mga kaibigan, sana panoorin niyo ito kasi ito yung bagong venture ko ng project. Sana ma-inform yung mga kaibigan ninyo na panoorin. So we have scheduled for a play on August 22 to 24 sa CCP yan. But we are going to find another place, maybe in Quezon City or somewhere. Sabi mo Quezon City. So naghanap pa kami ng venue. Hopefully sa UP yung makakuha kami. So thank you and enjoy your dinner.